Libra, 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 September 22 to 30. Welcome po sa Scorp's Work Tarot. Salamat po sa pagsubaybay at panonood at pagtsatsaga. So, shout out po ako sa mga OFW. OFW na katulad ko rin. Yeah. So, kailangan mo daw ng lakas pa. Lakas, energy. Energy. Saan mo gagamitin yan, Libra? Tingnan natin yung energy ni Libra. So, magkape-kape po tayo, kwentuhan tayo. Pero gusto mo minsan na mag-solo flight. Tipong gusto mo mag-isa and enjoy mo yung whatever you have. Okay? So, hindi ka sa nagdadamot. Pero minsan kailangan mo rin mahalin yung sarili. Yes? Kailangan natin po yan. Okay? Lalo sa mga OFW. So, clarity of mind, very Libran. Gusto ni Libra, being the weighing scale, balance yan. Yeah? Tama po ba? Typical Libran. Okay, tingnan natin energy. September 22 to 30. So, strategizing ka. Very mental. Okay? Libran is about mental precision, mental clarity, mental strategy. Kaya minsan napapagod kapag kasama niya ng mga Scorpio. Lalo ang mga water sign. Okay, talking about Scorpio. Okay? Are you seeing somebody na water sign? Scorpio? Cancer or Pisces? Yeah? Meron ka bang ipinaglalaban? Okay? Ipinaglalaban, it doesn't mean ipaglalaban mo dahil makikipag-away ka. Ipaglalaban mo dahil sa meron kang kurso na doon. Okay? There's a lot of energy ng affecting you, okay? Affecting in a way na what causing you, ang dahilan kung bakit ka nag-i-strategize is there are some emotional sensitivity. Call it sensitivity. I can see here sensitivity. Okay? Na normally, si Libra, mahina dyan. Okay? Mahina si Libra dyan kasi Libra is coming from the head space. Minsan very sharp yan. Katulad nga nitong Knights of Knight of Sword. Okay? Mahangin to Padalos-dalos. Okay? Ito yung tipong matabilan dila. Yes? Magdidesisyon, walang pasintabi. Yeah? Meron bang ganyan? Kapag may ibabalita wala yung preno-preno. Okay? So, meron ka bang sinabi o ginawa na or planong gawin na mukhang pinag-aaralan mo kung ano yung strategy mo, how you gonna deal with that? Kasi kapag ginawa mo yun, maraming masasaktan. Yeah? Hindi mo ayaw mong makasakit. As simple as that. Okay? Minsan yung tabil ng dila natin, we didn't realize na may epekto yun. Hindi lang kumikibo yung kasama natin or kausap natin o yung girlfriend mo o yung boyfriend mo. Yeah? So, nag-i-strategize ka. Very sneaky. Okay? Kung ikaw ito. Okay? I'm not saying na masama yun pagiging sneaky. It's strategizing. Okay? Maski na sa negosyo, sa trabaho, sa relationship, ayoko muna makipag-date. Bakit? Kasi wala akong budget. Okay? Pero yung isa gusto makipag-date sa'yo, hindi naman ikaw pagbabayarin. Pero meron kang pride. Yung mga ganun tipo, that's strategizing. Ayaw mong masaktan na masabi na wala kang pera. Ngayon, meron namang sugod ng sugod, personality ng mostly ng air sign. Sugod ng sugod, alam mo yung dry humor, okay? Mayaman si Libra niyan dry humor. Yeah?
yung akala mo masaya, nakakatawa, pero meron kang tinapakan na paa. Okay? Yan. Strategizing kasi meron kang gustong gawin, gusto mo mag-move forward dun sa plan mo na yun, pero tinitimpla mo yung emosyon mo o yung emosyon ng kabila. Kung nandun siya sa pareho kayong stage noong yung meeting of minds. Yeah, meron bang ganyan? Meron bang ganyan, Libra? Ano yung ini-strategize mo na yan? Okay? Relationship ito. Relationship, not necessarily relationship ng pag-ibig, kundi paaring sa mga kaibigan, kasi trabaho, relationship pa sa boss mo. Yeah? Ayaw mong masaktan sila. Meron kang ibabagsak na balita. Okay. Uuwi ka na ba? Napagod ka na? Sasabihin mo sa kanila na napagod ka na? Saan ka napagod? Something na pag sinabi mo ba yun, na matagal mo nang ipinapasan na sabihin iyon o gawin, may impact yan. May impact. Yun ang ini-strategize mo. Ini-strategize mo siya kasi pagod ka na, ito yung mga sekreto. Pagod ka nang itago ang sekreto mo. Pagod ka na sa pagtatrabaho, kaya gusto mong mag-strategize paano ka lilipat o sasabihin mo sa amo mo, makakasakit ka, and mabilis na darating, mabilis ang decision mo dapat. Yeah? Meron bang ganyan? So, kwentuhan po tayo, Libra. Kuha kayo ng kape. So, let's not take tarot seriously. So, a depiction po ng buhay natin yan. So, it's an option natin kung anong this next move natin. Iba-iba po kasi, okay. Iba-iba yung timeline natin. So, gusto mo mag-magic. May tools ka. Lahat ng tools nasa iyo. Yes? Lahat ng tools para sa iyo. I think alam mo ba na yung kakayahan mo o yung sasabihin mo o yung gagawin mo dahil sa napagod ka, you're in control. Okay, this is what I can see here. Meron ka na strategize, gusto mong magtayo ng negosyo, pero nahihiya kang manghiram dahil sa halimbawa, personal, kulang yung pera mo, so manghihiram ka sa mga close friends mo na hindi kayo normally naghihiraman ng pera kasi you don't want that emotional na obligasyon o parang utang na loob, but you need to do that. Kung ano man itong nasa gitna na to, merong sensitivity, but you need to make it quick and fast. Ngayon, kung ano man yung gusto mong gawin na yun, decision, strategy, pagod ka ng tinatago-tago mo, you keep it to yourself. Ngayon, malapit ka na dun sa destination mo, papauwi. It's yung decision na yun, you have to do it before you come to this place of relaxation. Meron kang tatalunin meron kang gustong talunin dito. Okay? And you have the tools. Anong problema mo? Nasa yung equipment mo, nasa yung yung power, nasa yung resources. Yeah? Bakit hindi mo mabalance yung emotion, hinahanap mo yung emotional balance dito, or na-overwhelm ka kapag alam mo sinabi, tipong okay, halimbawa meron kang trabahong natanggap, tapos alam mo yung trabaho na yun malalayo ka sa pamilya o sa ibang commitment mo or sa amo mo, yung mga ganun tipo, ayaw mong makasakit. Ngayon, yung offer dumating na mabilisan. Hey, lumipat ka na dito. Ngayon, pinag-iisipan mo siyang mabuti. Well, hindi mo siya pinag-iisipan. Meron kang dinadalang baggage. Okay? I think that's the thing here. May dinadala kang baggage na hindi mo pwedeng basta-basta bitawan. Kasi kapag binitawan mo
yung dynamics noong paligid mo maapektuhan at the emotional level, binabalanse mo yun, meron kang kakayahan to decide actually. Nakita mo yan eh. Nakita mo to eh. Yeah, ano yung kinakatakutan mo or ano yung pinaplano mo? I don't see any kinakatakutan here, ano? But you need to move fast daw eh. Okay, tanong natin. Ayusin ko yung camera. Tanong natin kung ano ba yung kinakatakutan? Ano ba yung dinadala mo sa likod mong luggage? Unnecessary luggage yata ito eh. Unnecessary luggage yata na hindi naman dapat paguri yung sarili. Okay, tama. Nai-stress ka na nga. Okay, meron kang emotional baggage, emotional luggage, put it that way. Meron kang gustong hiwalayan. Meron kang gustong tapusin. Okay? Detaching your emotional connection kasi nabore ka na doon. Hindi mo na feel yung present situation or in the past. Okay, di ba iba po yung timeline natin. Meron kang iniwanan or gustong iwan kung ito yung pinaplano mong gawin. Kasi nga nakamit mo yung superficial na pagkakawagi mo kung ano man yung na-achieve mo. Na-promote ka, example. Meron kang pero yung promotion na yun hindi naman para sa iyo. Dahil sa may strings attached. Ngayon, nakita mo yung trabaho na makakapagpasaya sa'yo. Ngayon, meron kang emotional attachment somewhere. Kanino? Kay Cancer, kay Scorpio, o kay Pisces. Na ayaw mong masaktan. Gusto mong umalis. Kasi pagod ka na. Hindi mo na makita yung hindi mo na makita na it's going to to somewhere. Put it that way. It's no longer working. Yung kotse wala nang air condition. Yan yung tipo. So, nakakarating ka nga from point A to point Z, pero mas malamang pa yung repair and maintenance. Mas malamang yung mga panahon na walang aircon. So, wala ka ng emotion attachment sa kotse. Gusto mo nang bumili ulit. Pero kapag inabandon mo na yung kotse kasi wala ka ng attachment, binili nyo ng regalo pala sa'yo yung kotse. Ng ninaw ng asawa mo, ng boyfriend mo, somebody who is close to you. Libra. Meron bang ganyan? So, it works both ways po. So, ito na yung hinahanap mo, Yeah. Nakita mo na. Binabalanse mo na naman yung hinahanap mo yung weighing scale mo dito, Libra. Typical yan si Libra, yung ganyan na ito na naman yung Ten of Wands niya, meron kang excess baggage. I do not know kung excess baggage mo to, excess baggage ng isa. Kaya ka nag-i-strategize kung mahal mo ba o mahal ka niya o yes. Na ngayon dumating na yung punto na talaga mag-decision ka. Ito ba yung hiwalayan, Libra? I don't see any issue about pera here. So this is a matured Libra. Hindi ko nasasabing hindi mature yung Libra, no? Kilala niya lang yung niya. Yung alam niya kung ano yung disconnect.
May mga ano kasi na tao na minsan hindi mo alam kung ano yung kinukulang sa iyo, ano yung hinahanap mo. So, you are tapping, inaano mo yung puso mo. What makes you glow? What makes you red? Alam mo yun? You're starting to question yung ano ba talaga ang ano ko? Ano ba talaga ang gusto kong iluto? Sinigang ba o adobo? Yan eh. But you need to make a decision kasi malapit na yung hapunan. Malapit na yung hapunan. Okay? Napapagod ka ng kakaisip kung kasi hindi ka makabili ng ingredients. Yeah, as simple as that. Sa relationship, ito na naman yung 9 of Swords. 9 of Swords and that's the 9 of Swords. 9 is September. September 9. Tapos na yung September 9. Ang reading natin is 22 to 30. May nangyari noong September 9. Nag-shopping ka. Maraming sale. Okay? Inaano ko lang po yung baraha, whatever na makaresonate sa'yo. Gusto mo yung full circle of completion. Ano yung gusto mong baguhin? Ano yung gusto mong ma-achieve dito? Aside from that emotional balance. Emotional balance kasi naano ka na eh. I can see a bored Libra here. Yeah. Bored ito eh. Bored ka, Libra. Bored ka. Ito naman yung 7 of Swords. Strategizing. Kasi nga, mayroong mga chismis ba? Meron chismis sa'yo? May chismis sa'yo o merong si Pisces, Cancer, or Scorpio, meron sa'yong sinabi. It works both ways. Isa sa inyo nasaktan ka. Gusto mong putulin eh. Very clear dito yung ina-strategize mo kung paano maiiwanan itong na hindi ka makakasakit kasi gusto mo na magdedesisyon o sila yung magdedesisyon, pareho kayong pagod. Ngayon, superficial lang yung hindi ko sinasabing wala ng pagmamahal din na nangyari dito kasi hindi mo maiiwan yung isang relasyon kung ano man yun kung hindi lumigaya ka rin at a certain point in that situation. Kaya lang very tricky yung very tricky yung dynamics noong ninyong dalawa o itong relationship na ito. Tricky in what way? Tricky in what way? Bakit? Ikaw yung tricky. Ikaw yung tricky. Kasi hinihintay mo yung ang nakikita ko ito, ayaw mo lang nawala yung passion. Or isa yung may passion lang, yung isa wala. Pwede yan. Okay, kuha tayo, tignan natin. Shout out po ang mga Libra kung something na naka-resonate. Okay? Nag-i-strategize ka, mabilis na yung darating na yung dapat mong gawing desisyon. Tignan natin, Libra, September 22 to 30. September 22 to 30.
Ingat po yung mga kapatid nating nasa Pilipinas dahil marami pa rin baha. Tignan natin kung sino yung mahuhuli o may makukulong. Parang ano na yun, parang Indonesia and Nepal. That's the news lately eh. Okay, September 22 to 30. Okay, check natin, Libra. Tignan natin ano yung storyline mo. Bakit ka napagod? Nag-i-strategize ka eh. Nag-i-strategize ka. Gusto mo rin silang, definitely, ayaw mong makasakit eh. Nag-i-strategize ka, pero hindi clear dito. Hindi ko makita kung bakit kailangan mo mag-strategize. Alam ko gusto mo lang umalis dahil napagod ka, as simple as that. Pero hindi yan ang dahilan normally eh. Okay, meron kang gustong buksan na maliit na negosyo na pagkakakitaan. Somebody na nagkaroon sa'yo ng panibagong parang ito yung typical na maliit na happiness. Maliit na happiness. Okay. Ano magandang example nito? Okay, these are the simple pleasure in life na hindi mo nasubukan before. You miss out something. Okay. You want to venture out on your own. Okay. Kung sa partnership ito sa trabaho, sa negosyo or something, napagod ka, I don't see here na ganun ka grabing ka-stress or ganun ka malulungkot. Pero yung weighing scale mo is tipping to over emotion. Ano ba tawag doon? Nalulunod sa sobrang emotion minsan. Nawawala yung parang identity mo dito eh. Parang nawawala yung identity mo eh. Gusto mong bumalik ulit dun sa kung ano yung pinanggalingan mo, and that would make you happy dahil okay, meron kang nakitang mas magandang bagay para sa iyo. Ayan na, nakita ko na siya. As simple as that. Na Gemini. Yeah? Meron ka bang Gemini na nakapagpasaya sa'yo? Na medyo mas malalim ang bulsa? Libra. Meron kang nakilalang Gemini na mukhang ito nangyayari behind the present situation ng relationship. Yeah, meron bang ganyan? Kaya ka sneaky. Nag-i-strategize ko kung paano mo pa ililihim yung mga na nabubuko ka na. Meron bang ganyan? Libra. Okay, balik ako dito sa isang card. Tignan natin. Meron alam mo yung prince, sabi nila, yung Prince Charming na somebody to sweep you off the ground, okay? Nung dumating itong Page of Pentacles mo, naramdaman mo yung kakaibang happiness na mas solid dito kay Scorpio, Pisces, or Cancer. Yeah. As simple as that. Nagkaroon ka ng curiosity. Ano ba ito? Kaibigan ba ito? Or ka-office mate? Okay? Kasi nga napapagod ka na dun sa present.
na na nadadilute ka emotionally. Parang mas madrama yata yung partner mo kaysa sa iyo. Gusto na hindi kayo pareho ng pacing ng ng priority ng okay. Gusto mo mag-explore kasi nasasakal ka emotionally. Well, I'm not saying na hindi ka masaya o nasasakal ka na as hindi nacho-choke ka, no? Gusto mo lang ng solid na foundation. Ayaw mo palagi kang nakatiptoe. Yun ang nag-aano sa'yo. Nagkakapagpapagod sa'yo. Okay? Parang burden. Isa sa inyo burden. Or hindi burden na pabigat na kundi sa dynamics ng relationship, especially si Libra, kapag natitilt yung weighing scale niya, yan, stressful sa kanila yan. Okay? Kasi may pagkapraning yan eh. Meron ba ganun, Libra? Yung imagination nyo is very strong also. Pero ngayon, nagkaroon ka ng parang opportunity na meron kang magic eh. Nag-alchemy ka eh. You just want to, naghahanap ka ulit ng escape, exit strategy dito eh. Dahil sa somebody na nakakabata ba yan, or dahil sa nakaraan na merong it's been too long, I think, itong present relationship mo or the past relationship. Yeah. And ngayon yung sa bago, nabuhay yung yung it's either nakaraan, kundi yung natutulog mong damdamin, ika nga. Okay? Nagkaroon ka ng kakaibang ng yung passion mo. Nabuhay ulit. Ngayon, whatever, kung ano man yung connection nyo, nitong pangalawa, iba yung level ng connection ninyo. Parang soulmate ang yung hindi na kayo kailangan mag-usap. Alam mo na yung nasa ulo ng isa't isa. Yung isa na ka dito, parang nanimbang ka rito kasi nanimbang ka. Ang mai-offer na lang, puro pagmamahal na lang yata ito eh. Well, walang masama po doon. Yun ang hinahanap mo eh. Pero parang kulang yung cups na parang kulang yung cups. Kulang yung emotion. It's either sobra or kulang na emotion. I think in this case, nakaka-overwhelm na overwhelming. Yun ang nagiging crossroad mo now. Again, meron kang opportunity to get out. You have the tools. Yeah, yun ang sinasabi dito, Libra. Kuha tayo pa ng isang card. Tingnan natin kung anong ginawa mo dito. Okay. Wala na itong pagpipigil. Kailangan mo na mag-desisyon kasi meron kang madidiscover. Okay. So, somebody is hiding something from the other. Kung ano man yun, ito yung mga sekreto eh. Yeah, sekreto ito. And it's gonna go down. Meron kang iba. Meron kang iba, Libra. Yeah, meron bang ganyan, Libra? So, nakikita ko rito si Gemini. Nakikita ko si Scorpio, Pisces, Cancer. Sino pa ba? Another Scorpio. Okay. Yeah. So kung ano man itong tinatago mo muna na pinaka-iingatan mo, kaya ka nag-i-strategize, mabubuko at mabubuko ka, Libra. Well, hindi mo na kailangan to come clean kasi mukhang the other one, kung meron man kumbaga sa DPWH, na diskaya ito. Wala nang maski anong sabihin nila na yung luxury car nila ganitong konti lang
Sinabi na nila sa ano sa public na gano'n yung numero ng kotse nila Oh, na ano na, nagkabukuhan na. Yeah? Okay. So kung ano man ito, Librang, this is a good reading actually. Yes, kung ikaw yung nasa other side of the story, opposite kasi yung energy, and then you're gonna uncover something from the other one. Kasi merong lihiman ako nakikita rito very tricky person. Okay? Strategy, pagiging trickster, may mga ganyan. So, good luck. So, September 22 to 30, kuha lang ako ng isa pang oracle card. Tingnan natin kung ano tong advice ng moon. Moon or oracle card ng moon. Okay, bigyan natin ng isang card si Libra. Something to wrap up yung energy niya. September 22 to 30. Oops. Madam, hindi para sa iyo. Sandali Okay. Okay. Isa lang. Libra. September 22 to 30. Oracle card, moon. Tingnan natin isa lang. Okay. Nagagalit na. Tingnan natin isa lang. Okay. Okay. Wilder instinct daw. Beware of letting your wilder instinct spin out of control. Again, Libra, yung instinct mo. Okay? Dalawa yung nakita ko rito. Okay? Yung mental mo is very strong. It can make or break. Yeah? So kung ano man yung pinaplano mo na yan, okay, there's no right or wrong sa decision. Depende sa timeline natin So, it can work against or for your benefit. So, ingat lang daw sa yung mga wilder instinct na, okay. Meron ako example is merong gamot ngayon na para pampaputi or I'm not saying na hindi kayo dapat bumili na pero yung purpose nun is to it's not something beneficial to you. You want to do something na hindi naman beneficial for the sake of that kind of thing. Hindi beneficial, walang long term or walang added value. So yung mga ganong instinct, and then na parang napapraning ka na kasi kinakantsawan ako na palagi akong binabati ni na ako, morena ako, na hindi ako maputi or something, those kind of thing, and it plays some weird things on your head. Okay, yun. Okay, your wilder instinct, pero hindi na wilder kasi it cannot be wild kung nasa tamang direction yun It should be something favorable to you. Yeah? Ito si Kuan. Meron niyang kinakasamang something. Nakita lang kumain na magkasama sila ng iba or something. Okay? Yung mga ganoon, yung headspace mo, being a Libran. Yan ang niyan Yan ang personality niyan So, yeah. So, kung nag-resonate, it can work both ways. Pero there's a decision. Ayaw mo na ng status ko, put it that way. And it comes very quick. Yun, that change will happen. Kung ano yung hinahanap mo. Yeah? Nag-walk away ka So, September 22 to 30. So, yeah, enjoy po tayo, Libra. So, salamat po. See you again.